Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. Mga kapolitika, ang atin pong pag-uusapan para sa vlog na ito ay itong naganap nga na MUPH 2026 finale nitong May 2, 2026. At although nanalo itong si Bea Millian Mindorski bilang pambato natin sa Puerto Rico sa Miss Universe para sa taong ito, ay hindi talaga maiwasan na merong mga issue at kontrobersiya na lumulutang dito ngayon sa mundo ng social media. So ang sabi daw is scripted na daw itong pagkapanalo ni Bea. Kumbaga for formality na lang itong ginawa na finale. Pero the truth is meron na di umanong winner from the very start. At ito daw parang unfair daw ito sa ibang mga candidate pa na binuhos nila yung kailang effort, yung kanilang yung kanilang pagod, pawis at yung mga resources nila. Pero meron na daw winner pala si Bea. So ang dating nito is parang hindi daw patas para doon sa ibang mga delegate. So yun yung mga sinasabi ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media. At cooking show daw yung although hindi naman majority, pero may mga nagko-comment rin talaga na ilan ang sinasabi nila ay naluto daw. So yung question ngayon is talagang naluto ba talaga itong Miss Universe Philippines 2026? So ito yung ating pag-uusapan. At formal na nga pong kinurnahan. Actually napag-usapan natin doon sa ating mga naunang video. Nagkaroon tayo ng prediction mga kapolitika kung sino yung papasok sa top 5. At ngayon ay 4 doon sa 5 na nabanggit natin ay pumasok. At hindi lang pumasok actually doon sa final cut nila na top 7 ay itong pambato ng Baguio na si Roxy Smith. But yung 4 na yun is pumasok itong si Cebu City, itong si La Union, si Pampanga at itong si Taguig. So 4 yung pumasok at ngayon ay kinurnahan nga itong si La Union at hindi siya makapaniwala actually dahil nga doon sa hindi pala pareho last year yung nila yung roll call doon sa sa ranking, 'di ba? Automatically tinawag sila Union na siya yung winner ng Miss Universe Philippines. So marami ang mga nagulat at merong mga technical issues at naluto-luto daw yung yung resulta ng kompetisyon. So ako naman yung mag-reaction ko at masasabi ko dito ay normal lang naman na pag may nanalo, pag may natatalo ay sasabihin kagad na naluto yung competition kasi meron ring supporters yung ibang mga candidate na gusto nila na sila yung maging winner. Pero sad to say is masasabi nga natin na from the very start ay meron ng nakikitang winner maliwanag sa sikat ng araw. Ito yung prototype kasi ngayon ng Miss Universe. 'Di ba sabi ko ay kung hindi natin at least ay makakapantay ng isang artista manalo yung ipapadala ng Pilipinas kung hindi man natin malagpasan. So, yung prototype kasi is kinakailangan yung face card mga kapolitika doon kay Atisa sa Miss Universe 2025. Yun ang naging basis. Okay? So, kinakailangan na ngayon, yung prototype ngayon ito is may hugis yung mukha. Kumbaga parang hinulma yung kailang face card at yung chin. So, importante nyo pag nag-smile sila is yung kumbaga yung ngipin nila. Pag naka-side view sila, merong hugis. Okay, so yun yung hinahanap na ngayon. Yun yung aking personal observation. So doon sa mga nagsasabi na naluto at na cooking show daw itong MUPH 2026, I don't believe so kasi parang sumunod lang sila doon sa naunang na legacy ni Atisa manalo doon sa Miss Universe 2025. Although yung mga rampahan niya ay masabi natin na marami yung mga magagaling pero dinaan ni Atisa manalo sa face card. Okay, yung labanan ko kaya siya pasok doon sa top 5 at naging frontrunner siya doon sa Miss Universe 2025 na ginanap sa bansang Thailand. So yun yung parang sinundan ng nila mga kapolitika, kumbaga yung legacy ni Atisa Manalo. At wala namang masama doon kasi nga yung para mabigyan rin at least ng magandang laban ang Miss Universe 2026 na gaganapin sa bansang Puerto Rico. At yun din ang gusto ng mga Latin na community. So parang mahirap kasing i-argue yun mga kapolitika na yun yung gusto nila and then iba yung ipapadala natin. So yun na dapat kasi maingay na nga yung pangalan ni Bea ngayon sa international community. So the point is kahit pa anong gawin natin ay wala na tayong magagawa
si Bea Millian Windorski na talaga yung kinurunahan ng Miss Universe Philippines. At doon ay siguro suportahan lang natin siya kasi kapwa naman Pilipino itong ipapadala natin doon sa Puerto Rico. At sinasabi ko nga na hindi naman nabago ito kasi even doon sa pagkapanalo ni Atisa last year is napuno rin ng mga issue at kontrobersiya. So, might as well whether we like it or not ay si Bea na talaga ang ipapadala ng Pilipinas sa Miss Universe 2026. At yun mga kapolitika ang aking maging reaction dito sa mga sinasabi ng ating mga netizen. Ilan na nagko-comment ang sabi nila is naluto daw itong finale ng Miss Universe sa ating bansa. Ano po ang inyong mag-reaction? Kayo po ba ay naniniwala mga kapolitika na nakuking show ang resulta? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Ms. Naunyon, are you ready for your final question? I'm more than ready. I'm not one salamat po to Alright, Ms. Naunyon, here is your question. Many Filipinos are getting frustrated with the country. For you, why is it still worth it to represent the Philippines on the global stage? The Philippines is something and a place that I've been in love with my whole life. Growing up in a predominantly non-diverse part of the United States, I was identified as Filipina first and foremost. I often had to point where the Philippines was on a map to my peers, and I always felt a sense of belonging and home. I chose to pack my life into Balikbayan boxes and suitcases because I believe in the limitless potential of the Filipino people and the fact that we need to create local opportunities here so that people don't have to go abroad and be separated from their families in order to